Alright, yung ruta nga pala na pinili ko is yung via SLEX. Tapos mag-exit ka ng Santo Tomas, Batangas, going to Sariaya, and then all the way to Bicol Region. Alright, SLEX na po. Mga oras na ito, naghahalo yung excitement at kaba. Kasi ito yung unang beses na magta-travel ako ng long distance na mag-isa. Yung travel distance nga pala galing dun sa bahay namin hanggang sa Matnog is around 580 kilometers. At tatakbuhin ito ng mga magit kumulang 12 hours to 15 hours. Dito nga pala, pa-exit na ako sa Santo Tomas, Batangas. Ayun nga pala, isang tip lang. Kapag pupunta rin kayo sa Bicol Region at yung daan nyo dito sa may Santo Tomas, Batangas or via SLEX, I highly recommend na medyo agahan yung alis. Kasi itong part ng Santo Tomas, Batangas hanggang dun sa San Pablo City, medyo busy area talaga. Kaya yung traffic flow, medyo mabagal. Sa mga long distance travel kasi, sobrang importante na na-maintain mo yung iyong speed. Mas nakakapagod kasi kapag mabagal at mas mahaba yung oras ng biyahe. Another thing to consider is yung oras din ng dating mo sa specific areas, especially doon sa Quezon Province at sa may Bicol Region. Based kasi doon sa aking experience, mas mainam kapag dadating ka sa parting Quezon Province at Bicol Region na medyo maliwanag para makikita mo yung mga lubak para makaiwas din sa aberya. Saan punta mo? Bicol? Matnog? Punta mo na ang Lucena. Sige. Ingat po. Right safe. Alright, ito na nga pala yung arko ng Quezon Province at naisipan ko muna huminto para makapag-picture-picture. At pagkatapos mag-picture, larga na ulit kasi mahaba-haba pa yung biyahe. Dahil inabutan na nga ng gutom, nag-stop over muna ako dito sa Jollibee Tayabas para kumain ng breakfast. Pagkatapos kumain, batsi ka agad. Tapos diniretso ko na hanggang Atimonan. Ito na nga pala yung Atimonan Old Zigzag Road, o mas kilala sa tawag na Bitukang Manok. Tinawag nila itong bitukang manok dahil nga sobrang sharp ang mga curves at kailangan pa mayroong mga flagman sa bawat kanto ng kurbada para mag-signal sa mga sasakyan o motorsiklo na dumadaan nang sa gayon hindi sila magkasalubungan.
dahil nga sikat rin itong hintuan para sa mga riders o sa mga biyaherong dumadaan dito, ako huminto na rin para makapag-picture at makapagpalipad ng drone. Pero, bago pa ako dumating sa Gumaca, Quezon, napansin ko na parang may tumutulong langis sa ilalim ng makina ni Dart. Nung tinignan ko, naglilik pala yung langis doon sa kanyang oil filter. Kaya naman, pagdating ko sa Gumaca Town proper, naghanap agad ako ng shop na pwedeng tumingin at gumawa ng problema ng motor. Buti na lang at may nakita akong shop at gumagawa rin sila ng mga big bikes. At dahil malayo pa nga yung pupuntahan ko, di na ako nagdalawang isip kaya pinacheck ko na kaagad at pinagawa yung motor. Dalawa, tatlo. Yun! Yun. Okay. Isa pa. Dalawa, tatlo. Yan! Okay, oh. Kailangan ng dalawang filter rin. Yan, okay na. Ayun. Ito, may problema yung o-ring, oh. So yun nga, yung findings. May problema yung o-ring nung pinaka oil filter niya. Kasi a week before, dinala ko muna to sa Honda Big Bikes para ipa-change oil at palitan na rin yung oil filter. Kaso nga lang, hindi yata nalagay na maayos yung oil filter kaya naipit yung pinaka-o-ring niya. Kaya yun yung naging sanhi ng pagtatagas ng langis. Pero naayos naman siya kaya okay na din. Kaya maraming salamat kila Sir Urgent sa Blackwater Motorcycle Shop. Alright. Ayun na nga, pagkatapos maayos, tumuloy na rin kaagad ako. Kaso nga lang, naabutan ako ng ulan. Buong akala ko nga saglit lang yung ulan at mga ilang bayan lang, maaraw na ulit. Pero hindi, nagtuloy-tuloy yung ulan hanggang sa makarating ako sa Bicol Region. Alright, welcome to Bicol. At sa wakas, nakarating na rin sa Bicol Region. Pero noong mga oras na ito, nakakaramdam na ako ng konting gutom. Tsaka medyo konti na lang yung gas ng motor. Kaya kailangan ko na rin huminto para kumain at magpagasolina. Kaya lang, sa haba ng tinakbo ko, wala pa rin ako nakikitang gasolinahan. Kaya medyo kabado 20. Kaso yun nga, habang binabaybay ko yung kahabaan ng kalsada, merong isang truck na I think T40 to, may kargang brake bulb na cargo na sumadsad dito sa may bangin. Sana okay lang yung driver tsaka yung pahinante. Ayun, buti na lang nakahanap ako ng gasoline station na may katabing kainan sa may Tagkawayan. Dito medyo mahaba yung pahinga ko kasi in-expect ko na baka tumila na yung ulan. Pero hindi pa rin pala. At pagkatapos kumain, gear up na ulit. Tapos biyahe na ulit kahit umuulan.
Tapos napansin ko na parang humihina na yung ulan, para naging ambon na lang siya. Kaya umanap ako ng tiyempo para makahinto, para alisin na rin yung aking raincoat para hindi gaano mainit. Pagkatapos ko nga tanggalin yung aking raincoat, bumiyahin na ako ulit. At doon na ako huminto sa Ligaw Albay, kung saan located ang shop ni Kuya Ryan. Kaso nga lang, nung pagbisita ko, wala daw siya. Meron daw siyang inaasikaso. Ito nga pala yung shop niya, yung Seming's Garage. At meron din silang branch doon sa may Sorsogon. Pagkatapos kong bumisita sa shop ni Kuya Ryan, dumiretso na ako sa Matnog. Kaso nga lang, nadatnan ko na wala palang biyahe. Lumalakas daw kasi yung bagyo at nag-decide ang Coast Guard na hindi pa biyahiin yung mga barkong tatawid papuntang Allen. Kaya ayun, nagpicture na lang ako dito sa arko ng Matnog Port para naman kahit papano meron akong remembrance na nakarating na ako dito. Tapos pinalipas ko na lang muna yung gabi dito sa Matnog Port at umalis na rin kaagad kinaumagahan. Guys, sobrang daming stranded. Pila ng stranded, oh. Woo! At yan yung mga nangyari sa aking Manila Matnog Solar Ride 2024. Hanggang sa muli, alright. Look, know that I'm local, know that I'm vocal, know that I'm popping on social. Wait, let me take this phone call. Yeah, know that I'm local, know that I'm vocal, know that I'm popping on socials. Wait, let me take this phone call. Run it up, another government cover up. I'm too busy doing double up. Got this pattern and another one. Run it up, another government cover up. I'm too busy doing double up. Got this pattern and another one.